Hindi talaga tumitigil at matindi po ang mga sinabi at ginagawa ni dating Senador Sonny Trillanes. Okay? Kahit na busy sa political dahil tumatakbong mayor yan sa Caloocan City, pero ang kanyang isa rin sa pinagkakabalahan ay yung paghahanap o paghaharap ng mga dokumento na magpapatunay. Katunayan, sinasabi niyang nasa kanya na. Nasa kanya na po ang mga record ang magpapatunay dyan po sa usapin na may kaugnayan sa impeachment ni Sara Duterte at court trial sa ICC ni dating Pangulong Duterte. So itong dalawang ito, okay? Actually, nasabi na ito dati ni Trillanes nung araw pa. Hindi siya titigil hanggat hindi niya na ipapakulong ang mga Duterte. Wow! Antindi, no? Ay mukhang nakakatotoo. Kasi yung Magdalo at grupo ni Trillanes ang isa sa mga complainant, kaya nakulong si Duterte sa ICC. Siya rin ang isa sa mga naglabas ng dokumento do sa article of impeachment tungkol sa mga bank account umano ng mga Duterte laban kay Sara diyan sa impeachment. Kaya na-impeach sa Kongreso at ngayon magtatrial sa Senado. Siya rin ang complainant na nag-file ng mga kasong plunder, okay, na may kaugnayan sa illegal drugs laban kay Pulong Duterte, kay Attorney Carpio, ang asawa ni Sara, at iba pa. At ang dating Pangulong Duterte. So, mga korte, mga local court, international court, at impeachment, ang grupo ni Trillanes, yung Magdalo at siya mismo, ay bahagi ng mga complainant, bahagi na nag-produce, naghanap ng mga dokumento sa bangko at kung saan-saang record. So hindi talaga siya natinag. Kung yung magugunita noong 6 na taon sa ilalim ng Duterte administration, sinira nila si Trillanes. Kung ano-anong mga bintang hanggang sa personal na mga bagay ang mga sinasabi, hindi natinag si Trillanes. Sa halip, ang ginawa ni Trillanes, kinasuhan sila pagkatapos ng term ni Duterte. Sunod-sunod ang mga kasong kanyang ipinail, pati sa mga vlogger. Kinasuhan din nila sa prosecutors patungo na sa korte. Ganon po ang seryosong galaw nitong si dating Senador Trillanes. Sayang nga lang hindi na siya tumakbong national. Baka kung tumakbo ito sa national position, mas manalo pa ito kaysa kung sino-sino diyang kandidato por senador. Pero mas pinili niya ang kanyang lugar dahil mahal niya palaga yung taga Caloocan as mayor. Anyway, so kaya ko ito binabanggit, pinag-usapan ngayon kasi nagkatotoo yung lahat ng kanyang sinabi. Dati kasi sinasabi niya at ayaw paniwalaan siya na meron siyang dokumento, meron siyang ebidensya laban sa mga Duterte. Noon ay hindi niya mailabas kasi nasa poder ng kapangyarihan si Duterte, walang mangyayari talaga. Kaya nga siya napunta ng ICC, International Criminal Court. Nagkaroon na resulta ngayon dahil nakulong na si Duterte. Under trial, tingnan natin kung ano mangyari. Itong impeachment na malapit na. Hindi hubiro yung article of impeachment. Kasama dyan yung mga bank account na meron na siyang record. Hindi ko alam kung paano yun nakuha niya. Meron daw siyang record na ipipresenta sa trial ng mga bank account kung magkaano ang mga bank account ng mga Duterte, especially ni Sara at ng dating Pangulong Duterte. Joint account yan. Kahit anong denial, pero yung bank record, hindi ko kasi pwedeng i-deny yung bank record At saka yung bank record, hindi pwedeng itago yan pagka merong order ang impeachment court na ilabas ang dokumento na original. Ayan po ang matindi. So, anong tingin ninyo ito? Hindi naman siguro personalan, pero alam naman natin, humantog sa personal dahil matindi ang pagmumura, panlalait na ginawa ni Duterte at ng mga Duterte followers kay Trillanes ng panahon yon, ng 6 na taon. Ngayon, wala siya sa gobyerno, nanindigan pa rin, ibang klase. Actually, dapat ang gagawa at gumalaw sa ganitong klase mga investigasyon at iba pa, dapat gobyerno. NBI, PNP, or DOJ. Pero hindi. Si Trillanes na wala sa gobyerno ang nanguna at siyang gumawa nito. Anong inyong masasabi? Any comment sa isyong ito? Na tama ba ang paninindigan? Tama ba itong ginagawa ng Trillanes? Kaya siya ba ay dapat suportahan? Kapanipaniwala ba ang lahat ng dokumento at kanya sinasabi? At kung ano ang pagpapatunay na ipaliwanag ko na po. Nasa inyo na po yan. Please like and share ng ating video
At doon sa hindi pa, subscribe dito po sa aking mga channel, MA Pinoy TV, at yung isang channel ko pa, Mike Abe Opinions. Okay? Well, sunod na ating pag-usapan, abay, ano bang si Senate President Escudero ay pinag-uusapan na naman ngayon. Kasi yung ating ambassador na kinontempt ni na Amy Marcos, okay, hinarang niya dati na hindi dapat makontempt yan kasi hindi dumaan sa kanya. Pero ngayon, pinayagan niya makulong ng 2 araw. 2 days lang naman. Aba, sabi ni Amy, bakit 2 days lang? Yan. So, hindi talaga nagkakasundo. Umiinit pa rin po yung magkasalungat na paniniwala ng Senate President Escudero at Amy Marcos na chairman ng Committee on Foreign Relations. Hindi kontento si Amy na 2 araw lang makulong yung kanilang kinontempt. Ang sabi naman ni Escudero, enough na yan. Okay? Ang mahalaga ay ang kapangyarihan ng Senado ay magiging neutral at hindi yan pwedeng gamitin pang personal ng iilang mga senador. Ayan, tama pa rin dito si Escudero. Kanyang pinaninindigan na maging neutral, huwag magamit ang institusyon, ang pangalan ng Senado sa galaw ng iilang grupo na personal. Lalo na ho yung mga pro-Duterte katulad ni Bato, si Padilla at saka ho si Amy Marcos. Tingnan natin kung saan aabot itong galawang ito. Speaking of Robin Padilla, ako, nabalitaan ba ninyo? Aba, talagang mukhang, hindi ko alam kung nagtatago si Robin Padilla. Paano? Kasi kababalik lang ito at galing sa Europe, di ba? Pero nagpunta ulit ng South Korea. Mukhang hindi talaga siya nangangampanya para doon sa kanyang mga kandidato. Kasi siya ang presidente ng partido, hindi nga siya makagalaw dahil wala daw pera. Wala daw pera ang PDP laban. Mula nang makulong si Duterte, napilayan sila sa manpower, resources, at kung ano-ano pa. Wala. Kung umasa sila kay Duterte, malabo talaga yon. Siyempre, isipin ni Duterte, ba itong pera ko? At kung ano man ang perang meron sa akin, gagamitin ko lang ito para sa aking mga abogado. Kaysa gagamitin ko sa politika, hindi naman sigurado kung mananalo. Parang ganon. Ayan. At ngayon, yung Robin Padilla, kaya pinag-uusapan, kasi hindi ho nakakapag-organize ng mga rally para tulungan ang kanyang kandidato. Nagkakanya-kanya ng gimmick ang mga kandidatong kasama nila. Ayan, good luck sa inyo. So, kailangan ay talagang suriing mabuti kung sino ang karapat-dapat sa kanila. Matindi na ho ang galawan kasi nga po ay malapit na ang May 12, midterm election. Pati sa local. Kung anong init ng panahon, yun din ang init ng mga isyong pinag-uusapan pampolitika dito, lalo na't mag-election. Pero, huwag yung personalin, kailangan po yung kapayapaan pa rin, katahimikan, issue lang. Gaano nyo kaseryoso haharapin ang problema ng bansa at ano ang solusyon. Yun lang po. Huwag niyong personalin kasi nag-aaway-aaway yun. Pag may pamilya na magkakalaban sa politika, magkakamag-anak, magkakaibigan, magkakapitbahay, lalo sa local position. Sa national, hindi masyado. Pero huwag kayong padala sa init ng araw, init ng panahon, dito sa isyong politika lang ito. Lilipas din yan. Kailangan lang ho, kahit nasa bahay kayo, kahit saan kayo nandoon, ang mga botante ang siyang masunod. Hindi yung mga propagandista o propaganda ng mga kandidatong nambobola, nambubudol lang. Wala na. Lumang sistema na. Lumang politika ang naggagalaw at hindi na ho pwede. May bagong sistema na ngayon. Matatalino, marunong na at alam ng botanteng Pilipino dito at sa abroad kung ano ang totoo. Di ba? Yan po yun.